Marami talagang mga tao ay binabaluktot ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang mga nakalagay sa Biblia ay pinipilit i-justify na yung tama ay ginagawang mali at yung mali ay ginagawa ng tama sa kanilang sariling kaisipan, sa sarili nilang karunungan ay ginagawa nila ang mga bagay na ito. Bakit ko po ginagawa ang video na ito? Dahil baka po marami sa inyo ay malinlang sa katotohanan ng salita ng Diyos na yung isang bagay na karumal-dumal sa harapan ng Diyos ay nagiginang tama sa harapan ng tao dahil lang sa mga ganitong klaseng mga influencer na ipinapakita nila sa social media na okay lang ang ganitong bagay na tila ba sa mata ng mga tao ay ito ay kabanalan sa harapan ng Diyos, pero ang katotohanan, wala pong kabanalan sa namumuhay ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kailanman ay hindi po natin pwedeng baluktutin ang salita ng Diyos sa sarili lamang natin prinsipyo, sa pangsarili lamang nating interes, dahil lang gusto natin ipilit yung ayaw ng Diyos ay gagawin na natin ito sa kanyang harapan na tila ba ay magiging tama na sa harapan ng mga tao. Doon pa lang sa pag-type niya ng small letter G sa word na God. Alam niyo po ba kung sino ang pinatutungkulan yan? Si Satan po ang pinatutungkulan yan. Diyan pa lang maling Diyos na ang sinasamba. Maling Diyos na ang kinikilala. Grabe ka naman dahil lang sa small letter G, si Satan na agad. Yes, mga kaibigan, mga kapatid, tahasan ko pong sasabihin sa inyo. Ang pagtatype ng small letter G sa pangalang Diyos o sa salitang God, ay yan po ay pumapatungkol kay Satan at hindi po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa ating lahat sa sangkatauhan. Bakit? Dahil ito ang realidad, mga kaibigan, mga kapatid. In whom the God of this world that blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yes, meron po talagang Diyos sa mundong ito kung ang gagamitin nyo at babanggitin nyo ay yung small letter J. At ang pinatutungkulan po niyan ay si Satan at ang trabaho niya po ay lalong bulagin ang mga taong hindi nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sakripisyo na siya lamang ang kayang magligtas. Kaya yung gospel na dapat tanggapin ng mga tao ay hinahadlangan ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid. At dyan rin sa bersikulo na yan, makikita nyo po yung capital G. Yan po ang totoong Diyos na dapat nating sinasamba at pinaglilingkuran at dapat nating sinasampalatayanan, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pag napunta ka doon sa maling Diyos na sasambahin mo, ay lalo ka lang mabubulag sa katotohanan. Kaya't ganyan po yung nangyayari dyan sa napanood nating video. Naakala nila yung totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa ang kanilang sinasamba, pero hindi nila alam ang kanilang sinasamba at sinasampalatayanan ay ang Diyos ng sanlibutang ito, walang iba kundi si Satan, na pilit ibinubulag ang sangkatauhan sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Pilit sinisira ang imahe, ang magandang imahe ng Diyos sa atin, kundi inilalagay at ini-impute sa kanilang kaisipan na dapat nilang gawin lamang kung ano yung nais ng kanilang puso. Kung ano ang kanilang nararamdaman, ay yun dapat ang kanilang sinusunod at hindi na nila kailangan sundin pa ang batayan ng Biblia o ang salita ng Diyos. Kahit patuloy silang gumagawa ng ganyan at ginajustify na nila kung ano yung ayaw ng Diyos, ginagawa na nilang tama sa sarili nilang paningin. Dahil bakit? Dahil sila ay bulag na sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kung paanong ang lalaki sa lalaki ay hindi pinahihintulutan ng Diyos, gayon din naman ang babae sa babae, hindi yan pahihintulutan ng Diyos. Ang magpapahintulot lang dyan ay yung mga taong ipinipilit na yan ay tama. At discrimination sa paningin ng iba kung ihahadlangan ng kanilang kagustuhan. Huwag po kayo padaya, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi porket nakakita kayo na same gender na nagsasama at nananalangin ay totoo yan sa harapan ng Panginoon. Dahil marami pong nagpapanggap at pilit na i-distort at ititwist ang salita ng Diyos, babaliin ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo at pamamalian na ang salita ng Diyos at ang magiging tama na ay ang kanilang sariling kaisipan. Walang masamang manalangin kahit pareho kayong sabay na babae na nanalangin. Pero yung nananalangin ka at i-justify mo na okay lang yung relasyon nyo, na kayo ay parehong babae sa harapan ng Panginoon, yan po ang hindi magiging tama. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po kayong mag-iingat sa inyong mga napapanood sa social media. At babantayan nyo ang inyong sarili, nakala nyo lahat ng napapanood nyo ay tama sa kanilang mga sinasabi, tama sa kanilang mga ginagawa. At mag-iingat din po kayo sa inyo pong pagtatype. Kung yan ba ay small g or capital G sa pagtatype ng salitang God. Dahil alam nyo po, may ibang pinatutungkulan ng small letter G.
kumpara sa capital letter G. Dahil baka akala natin sa Diyos natin na ibibigay ang tunay na pagpapasalamat, ang pagpupuri, ang pagluwalhati, yun pala ay kay Satan natin ito nabibigay dahil lamang sa ganyang bagay. Yes, kung titignan parang napakasimple, pero yan po ang batayan ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Meron talagang pinatutungkulan yung small letter G at yan si Satan. At ang pinatutungkulan ng capital letter G, yan po ang ating Diyos na ating sinasamba, ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, patuloy nyo pong ingatan at bantayan ang inyong sarili sa inyong mga napapanood sa social media. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.